Ayan, mga ate at kuya, nire-recommend po, sinasuggest ni Gadon na sampahan ng kaso si Miss Maharlika at pinag-aaralan po ito ng PIDEA na. Okay, merong balita po kasi I think from UNCV at nga pala yung Daily Tribune nagsulat din ng article na balak nilang sampahan ng kaso multiple case sa mga fake news spreader at nire-recommend ito ni Gadon sa PIDEA. So sabi naman ng PIDEA baka nga raw po sampahan din nila ng kaso si Miss Maharlika at ang mga fake news peddlers daw. Diyos ko po, fake news peddlers ang tawag yun sa mga kritiko ng gobyernong ito. Ang galing, ang husay, ang bongga. No? Oh, bakit kaso ang inyong itatapat sa mga kritiko? Hindi nyo sagutin, hindi nyo kontrahin. Hindi nyo gawa ng paraan na pasubalian yung mga expose ni Miss Maharlika. Siya ang ultimate target nyo no? And even siguro yung mga tungaw vloggers na makatulad ko, kahit na mga maliliit na mga, I think ako ang pinakamaliit na vlogger, mga tat kuya na kritiko ng administrasyon. Meron bang naglalakas loob na maging kritiko ng gobyerno ni Kuting? Ay, ang media nga ayaw bumanat, di ba? So, umalis na naman ang inanitan, 'di ba? Para kunwari wala siyang kaalam-alam sa mga hindi ako ang may utak niyan ng mga sampa-sampang kaso. Ang mga ensaymada tuwang-tuwa. Oh, may post nga din yung isang yung nakagat ng aso. Anyway, pinag-aaralang kasuhan si Miss Maharlika. Ang galing. Pero actually bago ito mga tat kuya, may recommendation na si wrong move kayo dito. Kung kakasuhan niyo si Miss Maharlika, maling-mali. Dahil ang iniisip ni Miss Maharlika, ang utak ng mga ganito, panggigipit sa kanya o pagsasampa ng kaso ay si Butod at gumagamit na nga lang ng iba. In fact, sabi ni Miss Maharlika, yung parang kaso ng libel sa kanya, I think yung mga designers na mga kaibigan niya dati, yung isa doon yung maputi na ang apelyido ay katunog-tunog ng bakod. Ano yung bakod? Ang bakod kasi sa amin yung piseta, yung pinakamaliit na na coin dati. Naabot niyo ba yung coin na 5 cents? Bakod ang tawag nun sa amin. Ganun yung apelyido nung isang akla na nagsampa ng kaso kay Miss Maharlika. And sa tingin ni Miss Maharlika, utos yun ni Ahas. Kasi nga si Aha syempre hindi siya magsasampa ng kaso kasi nga iniiwasan niya ang negative publicity. Eme-eme na allergic sa kanya, hindi na daw uso nga yung mga nega, hindi na daw uso ang mga criticisms, 'di ba? Ang paninirang puri, hindi na daw uso 'yan. Sus, dapat naman talagang hindi yan maging uso, pero sinisiraan ba ang iyong puri or talagang sira naman ang inyong puri at sumisingaw lamang? 'Yun ang tanong ha. Yung aklang nababad sa suka, sabi ni Pinas ko na ano pa ang puti noon. Diyos ko po, akala ko best friend sila ni Miss Maharlika. Kasi ang saya nilang magkasama nung kami pumunta ng Okada eh. 2 beses ko silang nakasama. Once yung si Aklang maputi. And also yung isa pa yung nameke ng ng 'di ba ng ng tag doon ng scam ng kliyente, yung tinanggal yung etiketa at pinalitan niya. Umamin naman siya kay Karen na may interview yung akla na yun na. Umamin siya na tinanggal niya yung etiketa ng binili niya sa SM na Americana at pinalitan niya ng kanya, tatawa-tawa pa siya. That's scam. Nagsorry naman daw siya. O nagsasabi baga ng nagsisinungaling si Miss Maharlika, inamin niya. Anong sinasampan yung libel-libel? O, ang kalaban ng libel ay katotohanan. So, kailangan nila yung gawin para sindakin ang kritiko. I mean, kaya niyong sindakin si Miss Maharlika? Maybe kaya niyong sindakin ang mga maliliit na vloggers at ang mga vloggers na nasa Pinas, pero si Miss Maharlika hindi niyo kayang sindakin. No, gigil na gigil si Miss Maharlika kagabi, pero ang tawag dyan, magba-backfire to sa inyo, magbo-boomerang sa inyo tong balak nyong kaso. So pinag-aaralan nga po ng PIDEA na sampahan si Miss Maharlika according to Lazo. Ito yung binibira-bira ni Miss Maharlika no? Sir, allegedly, according to Miss Maharlika, ang nag-appoint sa iyo ay si Butod at hindi si Kuting. Kasabwat ka raw, sir, sa mga anomalya. May dinibdiban ka raw na lawyer. Tanyo, hindi ako nagbablog patungkol dyan. Kasi nag-iingat ako. Kita nyo, hinay-hinay lang ako kasi, but despite that, alam ko, nakalista ang pangalan ko, di ba, sa mga balak gurgurin. So, medyo subtle lang ang banat ko at saka tingnan nyo kapag masyadong matindi yung issue, hindi ako nagsasalita. Hindi ako nagbo-vlog, hindi ko ginagawang main topic. 'Di ba? Kasi nga delikado. Biro mo mga mga
mga uniformed men ang nasasagasaan. At nga pala ha, o ano ang sabi ni Miss Maharlika? Gigil na gigil siya. Si Butod raw ang utak sa kidnapping. O ayan, sige, sabi ni Miss Maharlika, kasuhan niyo ako, sige. Sige, libel, o ano man, kinakaladkad na niya ang pangalan ng unang ginang mamaya natin usapan. Talagang inaakusahan niya na kidnapper ang First Lady. At ang ginagawa ito ng First Lady or maybe ng mga supporters niya ay sila yung magsasampa for her para mapatahimik si Miss Maharlika. Ay sa tingin ko kay Miss Maharlika habang nasusugatan lalong tumatapang. Not right? Parang VP Sara lang din ang dating. VP Sara, Diyos ko po. VP Sara, naku, ang daming topics mga atat ko yan. Hindi ko ito mauubos. Kailangan ko talaga siguro mag-live ng twice a day man lang. Or, right? Dapat nga thrice a day. No? Dapat sipag-sipagan ko. Mawi, laban, push, kahit mahina ang katawan. VP Sara, sinisiraan ng tatay mo ni Kuting, ang animal na yan. Mamaya na lang siguro sa susunod nating live. Pag-usapan muna natin si Butod at saka si Miss Maharlika. Pinag-aaralan na ang vlogger na si Miss Maharlika ay kasuhan ng PIDEA according kay Lazo. At according din kay Gadon, nire-recommend talaga niya na sampahan. May article nga po dito ang Daily Tribune. Ayan, file cases versus fake news peddlers, fake news spreaders, sabi ni Gadon. At ina-advise niya talaga ang PIDEA patungkol dito. Ang meaning ng PIDEA, alam niyo na, Philippine Drug Enforcement Agency. Sila yung ahensya na kasi nakaladkad nga sila sa expose ni Miss Maharlika patungkol dun sa documents, mga permit to authority to operate, right? And yung casing and surveillance, yung pre-operational report na hindi naman syempre na-file kasi nga naharang daw. Ang sabi ng PIDEA, gawa ng AI yung mga documents na pinresent ni Miss Maharlika. Pero ang sinabi, sabi ni Gadon, nire-recommend, galit na galit si Miss Maharlika kay Gadon. Ha? Sabi nga ni Miss Maharlika ay, Gadon, kasi ang accusation ni Gadon kay Miss Maharlika ay nagba-vlog lang yan, banat lang ng banat sa gobyerno kasi wala na raw makain. Sinabi mo yon, sir? Attorney Larry Gadon? Wala nang makain si Miss Maharlika? For the views lang ang pagba-vlog niya. Sir, parang hindi naman tumutugma yung sinasabi nyo. Kung gusto ni Miss Maharlika na mayroon siyang makain or mas maraming views, ang dapat niyang gawin, mag-vlog in support of Kuting. Ha? Katulad ng ginagawa ng mga ensaymada na tuwang-tuwa na ngayon. Na makakasuhan si may dagdag na kaso, katakot-takot na kaso ang binabato kay Miss Maharlika para siguro nga, di ba, ma-exhaust din yung kanyang funds. Syempre kung sasampahan ka ng kaso, gagastos ka ng abogado, 'di ba, maglalaan ka ng oras, maaabala ang maayos mong pamumuhay or yung 'di ba, yung schedule of activities mo every day. Maapektuhan ka talaga ng mga kasong 'yan masasairan ka rin ng funds. So siguro 'yan yung nila technique para magurgur or if not magurgur, para ma-stress ng bongga si Miss Maharlika kasi binabanat-banatan nga na maharloka nga raw Naluloka na raw si Miss Maharlika. Sino kaya ang naluloka? Hindi naman drug addict yung tao. Hindi naman gumagamit ng pulburon, hindi naman nag-aasin. Sa tingin ko, yung mga naluloka na at natatarantan at napapraning na parang umiikot na trumpo daw dyan sa Disney Palace, yung mga gumagamit ng mga pulburon, di ba? At ng mga asin. Yun. So, Gadon, bakit tahimik ka dito? Umiimik siya. Sinagot na daw ng PIDEA na AI lang daw, AI generated lang daw yung mga documents. O sir, anong masasabi mo doon? Yung pumirma doon sa pre-operation report and sa permit to the authority to operate na PIDEA, mataas daw yun sa PIDEA Ang pumirma doon sa documents na yun ay nagsasabing totoo yung document pero hindi siya yung naglabas at willing siyang mag-testify. Nag-send na siya ng letter sa Senate, sa lower house, even daw kay Kuting. Willing siya mag-testify na totoo yung document. So sir, anong masasabi mo dito, Gadon, ha? Sige nga. Mismong yung pumerma sa dokumento o nagsasabing hindi yun AI generated, totoo yung document, itinabi yun sa blue folder and natataka ng confidential files, tinago sa PIDEA. Hindi na siya appointed ng PIDEA, wala na siya sa PIDEA, lumabas pa rin. Ibig sabihin, may mga puting ahas sa PIDEA si Miss Maharlika na nagkalkal ng document or maybe nakakita ng document na yun or maybe matagal na sila sa PIDEA at naalala nilang noong 2012 may ganyang report na tiktikan dapat si Kuting noon.
Oh, anong masasabi mo ngayon, Attorney Larry Gadon, na nagsisinungaling yung nagsulat na yon? Baka sabihin mo, AI na naman yung nagsulat na yun sa Senado at sa lower house. And nagsulat din yun, nakarating din daw yung kay Kuting according kay Miss Maharlika. Totoo ang kanyang sinasabi, pumirma siya, titiktikan na dapat nila yung artista at si Kuting sa Unit 46C, dyan sa Rizal Tower condominium sa Rockwell, sa Makati. Sige nga, Sir Attorney Larry Gadon, imik nga. At kung gusto ni Miss Maharlika ng, sabi niya wala na raw makain. Diyos ko po, nasa US, may sariling negosyo. Ang alam ko mga dad kuya, hindi na nurse si Miss Maharlika, kundi parang may mga hawak na siyang mga nurses or something, parang may agency si Miss Maharlika or ganyan. Tapos parang may business na rin siya ngayon, aside from that, pinagkakakitaan niya na negosyo na, may another business pa rin. So, mukhang multiple na yung businesses ni Miss Maharlika sa US. Hindi naman madali magnegosyo abroad, ha? Usually, ang mga Pilipino abroad, nagtatrabaho. Like empleyado. 8 hours a day or maybe stay in kung kasambahay. Miss Maharlika, however, I guess nag-succeed na siya, nakapag-ipon na siya bilang nurse sa US, nakapagpundar. May sariling property sa US, kaya nga US citizen. May sariling lupa at bahay sa US, may negosyo, hindi lang iisang negosyo, baka nga dalawa, baka nga mahigit pa. Kung tutuusin, hindi niya kailangang mag-vlog. Attorney Larry Gadon. Magkano lang naman ang binabayad ng YouTube? Kahit na nagla-live siya sa Facebook. For sure, lagi naman siya napaparusahan ng Facebook. Baka nga hindi monetize ang channel niyan eh. Kasino lang ang makukuha niya dyan. Hindi nga, ewan ko kung marami nagpapakulay kay Miss Maharlika sa live niya. May mangilan-ngilan. Diba? Hindi niya mabinabanggit, pakulay kayo ha, para may pangkain ako. Wala naman siyang sinasabing ganyan. At matagal na naming alam na tumutulong si Miss Maharlika 2015 pa. Bigla nga yan nagpapadala ng tulong. Even I have experience na napapadala ni Miss Maharlika nang hindi ako nagsasabi. Nung nalaman niya ako'y nag-COVID, salamat sa aking ate from Japan, nabanggit pala. Sabi ko, sino kaya nagbanggit kay Miss Maharlika? Tanong pa ako ng tanong. Sabi ko, sino kaya nagbanggit kay Miss Maharlika na nagka-COVID ako? Sinikreto ko nga yun, nahihiya akong banggitin ako'y nagka-COVID. Yung pala yung ate ko from Japan yung nagbanggit. Sa awa ni Miss Maharlika, pinadalan ako ng pambili ng ng gamot sa lagnat or whatever. And Diyos ko po, Ginoo ko. Nagbibigay yan ng hindi nagsasabi. Kita niyo yung sa SMA na yung rally na yun ng sa Liwasang Bonifacio. Kusang nagbigay si Miss Maharlika. Hindi naghihirap si Miss Maharlika at Larega doon sa US. At kung gusto niyang maging maalwa ng buhay niya, dapat sumipsip pa siya kay Kuting, kay Ahas. Lalo't sikat si Kuting, di ba? 31 million nga. O kapag nag-vlog siya in favor of Kuting, di ba? Mas maraming manunod sa kanya. Milyones ang followers ni Kuting eh. Oh. Despite the popularity of Kuting na mukhang nagdedwendle na ngayon, banat ng banat si Miss Maharlika. Kung tutuusin, wala nga dapat manood kay Miss Maharlika. Nung nagsisimula si Miss Maharlika ang bumanat kay Kuting, nag-iisa lang yan eh. Nagulat nga kami, ang binabanatan pala niyang babaeng ahas, yung si Butod pala. Akala namin ibang personalidad yung sinasabi ni Miss Maharlika na babaeng ahas. Magaling din si Miss Maharlika nung magtago ng sekreto, kaya lang di na rin natiis. Eventually, nireveal na rin na niya ang babaeng ahas, ay alam niyo na kung sino, yung Butod. Kasama kaya ni Kuting sa pagbiyahe? Kasi wala sa picture kanina eh. Nakita ko yung yung post ni Kuting nung papunta niya ng US eh. Wala si Butod doon eh. Baka mamaya nasa baba na naman si VP Sara at may send-off ceremony. Mamaya isnabi na naman ni Butod. Siguro umiiwas na rin sa intriga si Kuting, no? O, Attorney Larry Gadon, paano yan? Ha? Gusto mong sampahan ng kasos? Gusto mo, ini-encourage mo, ayan na, basahin ko ha, Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Ba't mo iniintindi itong mga sampa ng kaso kay Miss Maharlika, Attorney Larry Gadon? Ang trabaho mo ay tagapagpayo kay Kuting para mabawasan ang kahirapan, Poverty Alleviation Secretary ka. Ano ang kinalaman ng pagbawas nyo ng kahirapan or pag-angat nyo ng buhay ng mga nasa ibaba, ng nasa grassroots, sa pagsasampa ng kaso ng PIDEA kay Miss Maharlika? Kapag sinampahan ng kaso si Miss Maharlika sa US ng taga-PIDEA, mababawasan ang kahirapan sa Pilipinas? Ano itong mga pinag-aatupag mo? And Attorney Larry Gadon, totoo ba ang sinasabi ni, can you confirm or deny ang sinabi ni Miss Maharlika? Hindi ka binibigyan ng budget ni Ahas, binigyan ka lang ng pwesto kasi kinukulit nyo ng kinukulit si Miss Maharlika.
Ay, si Butod. At Miss Marlica tuloy. Kinukulit yun ng kinukulit ng anak mo na jowa daw ng press ng ano ng ASEC diyan sa palasyo. Sa Tumbuyuita pala yung anak ni Attorney. Well, dead ma. Uso naman na yan ngayon, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Bisexual to bisexual, bi to bi, di ba? Uso naman yan ngayon, nagpapalakpakan at nag-iespadahan. Nagpopompyang ang mga tilapia at nag-iespada. Uso naman yan ngayon yata. Oh, pati hindi ako nausuhan yan. Bongga ba yan? Palakpakan ng mga tilapia at scissor, mga ganon, scissor. Gusto po. Oh, anyway, well, yung anak ni Atty. Larry doon na bumibira-bira nga kayo kay Miss Marlica, baka masilip po yung vlog ko ha. Oh, itong anak ni Atty. Larry doon, oh, dapat sampahan ng kaso ang mga fake news peddlers na yan. Post ng anak ni Atty. Larry doon. Shinare yung link nung Tribune, itong Daily Tribune na ito ha, talagang bakit parang bumabaliktad na kayo. Nung una, finiture nyo yung pasabog ni Miss Marlica, bigla nyong binura yung post nyo ha. Oh, ayan, anak ni Atty. Larry doon yan. Oh, yung pangalan, Alaris. Oh, magandang babae yan. Pero ang jowa daw nito, sabi ni Miss Marlica, ay ASEC sa palasyo. Babae, Assistant Secretary or USEC. Most probably ASEC. If not USEC, no? Sino kaya doon? Ay! Kilala ko na! Totoo ba, Alaris? Ang jowa mo ay si Patring? Yung nakabungangaan ni Rox? Yung kalbong ensaymada na nangungupit? Parang yun. Hoy, Alaris, totoo ba? Can you confirm or deny? Jowa mo si Patring? Diyos ko, ginoo ko! Oh. Anyway, dapat daw sa panakaso yung mga fake news peddlers na yan. So, si Miss Marlica yung nabanggit talaga dito sa video na Atty. Larry doon na dapat sampahan ng kaso ng PIDEA. And sa tingin ko, hahantingin talaga nilang lahat. May listahan sila ng mga kritiko ng gobyerno ngayon no? So, sasampan ng kaso, tanim kaso, gagawa ng kaso, kung ano man ang maisip nilang kaso, no? Titiktikan, hahanapan ng paraan na masampahan ng kaso. Pwede rin tanim kaso, di ba malay nyo, pag nagagala ako sa mall or kung saan man, ang bag ko masyutan ng sachet ng pulburon. Ateng. Ako pa naman talagang proud na proud pa magbukangkang ng bag ko sa mga security guards ng mall, yung sa entrance ng mall, di ba? Mamaya nahagisan na, nasyutan na pala ng sachet ng pulburon yung bag ko. Na, Diyos ko po, ginoo ko. Or kung ano mang pwedeng maging tanim kaso, di ba? Para lang mapatahimik ang mga kritiko. Diyos ko po. Oh, nga pala, kung sasampahan nyo ng kaso si Miss Marlica, magba-backfire to sa inyo. Katulad na lang nung pasabog ni Miss Marlica at pag-usapan natin mamaya, yung pinaparinig niyang boses na according nga rin sa mga ensaymada, kasi ito posto ng ensaymada yung isa dito na kasi doon. Ayan. May 3 libel suits na daw si Miss Marlica. Yun nga siguro yung mga isinampa ng mga aklang kaibigan ni Miss Marlica dati, tapos ngayon ay kritiko na. And then sasampahan pa ng kaso. So more to come, sabi nung nakagat ng aso. Posto nung nakagat ng aso, mga ate at kuya. 3 libel suits na daw. Kaso is life. Tuwang-tuwa yung nakagat ng aso. Hoy, ikaw nakagat ng aso na vlogger. Wala ka naman tayong pinag-awayan. Pero parang gigil na gigil ka kay Miss Marlica. Anong sinasama ng loob mo? Yung binuking ni Miss Marlica na binigyan ka ng pera ng abogado na empleyado ni Kuting at Ahas? Di ba nang utang ka ng magkano ba? 100, 200,000. Binuking ka ni Miss Marlica hanggang ngayon hindi ka makaget over. Nag-iyak-iyak kasi talaga yan siya no? Kasi nag-iyak-iyak siya sa live niya. Gigil na gigil kay Miss Marlica yung nakagat ng aso, mga at kuya. Na ang sakit daw talaga sa kanya, ang sakit sa dibdib niya na yung kumagat na aso niya sa braso niya ay parang pina-euthanasia rin, pinategi na rin yung aso. So love na love daw niya yung asong yun pero wala siyang choice kundi ipa-euthanize or ipategi yata. Naka-cremate pa nga raw yung aso dun sa altar nila Nandun yung ashes yata yung urn ng aso sa bahay ni nakagat ng aso na vlogger. Kasi love na love daw niya yun, kaya lang baka nga daw may rabies, kaya siguro nagwala-wala na nakagat nga daw siya. Sabi ni Miss Marlica, humingi daw ng tulong yan si nakagat ng aso na vlogger, kilala niyo na yan kung sino. Kung hindi man, tanong niyo sa comment section, ng mga Mawinians yan, kung
baka hindi familiar sa mga bagong subscribers. So, yun. Oh, humingi ng tulong sa isang empleyado ni Butod sa headquarters, yung nakagat ng aso. Sabi ng gwapong lalaking yon, wala akong pera. Teka, ilapit kita kay Maharlika. So, sinabi kay Miss Maharlika na nakagat nga ng aso itong si nag-aabogado, no? O, naglo-law siya. Ewan ko kung nakagraduate na yan. O, eh, sabi ni Miss Marlica, teka muna, wala akong ibibigay, ilapit na lang natin kina Kuting. Magsabi ka kina Kuting kasi nga, vlogger ka naman ni Kuting nung kampanyahan, kapapanalo pa lang ni Kuting. Nanalo si Kuting, nakagat ng aso itong vlogger, ay lumapit ka kay Kuting, total nanalo naman yung sinuportahan mo. Kaya nga nagbigay yung abogado na tauhan ni na Kuting noon, nagpahiram ng pera kay nakagat ng asong vlogger. Alam niyo yung kwentong yan? Kung matagal na kayo Mawinyans, alam niyo yan, nagvo-vlog ko na yan noon. Tapos yung pagbabayad, sabi ni nakagat ng aso, wala naman siyang maipakitang resibo na nagbayad na siya ng 100k ba gayon? 100k or 200k, mga ganong amount. 100k to 200k yung inutang doon sa abogado na empleyado ni Nakuting. Kaibigan daw niya yung abogado. Yung kaibigan ng abogado, vlogger, na nakagat ng ayam, yung kaibigan ng abogado ay tauhan nga ni Kuting sa headquarters. Na-meet ko yun, Moreno. Medyo madumi ang balat. ang pangalan niya ay attorney, katunog-tunog ng attorney Apoy. Attorney Apoy. Ganon. Ang apelyado niya, Paradise. Sa ibang wika. Attorney Apoy Paradise. Parang ganun ang pangalan. Yung iniraman mo nga ng pera ay tauhan ni Kuting yung attorney Apoy na yon. Di galing kay Kuting yung pera, ay tao ni Kuting yung headquarters, yung abogadong yun eh. Tapos yung pagbabayad niya abutan, nag-withdraw daw siya sa ATM at nag-meet sila sa isang birthday party, may dala daw siyang alak, bumili daw siya sa Landmark. Yun yung paliwanag ng vlogger na nakagat ng ayam. Bumili daw muna siya sa Landmark pa siya bumili, or maybe sa marketplace, baka sa Landmark. Bumili daw siya ng alak, dinala niya dun sa birthday party, tapos minute daw niya doon yung abogado na yun na hiniraman niya ng pera, empleyado naman ni Nakuting, hindi lang niya mabanggit. At inabot daw niya ng kaliwaan, wala siya may pakitang resibo, mahirap yung mga kaliwaan, mahirap yung mga cash na pagbabayad ng jutang bells. Dapat diba? O online, o kaya may resibo, bank to bank, whatever, para may proof ka na nagbayad kayo. Yung mga abutan, kaliwaan, malabo yan. Malay namin kung ibinayad mo half lang. So kung ang inutang mo ay 100k, baka tulong na yun ni Kuting kasi di ba, high na high si Kuting sa kaligayahan at nanalo na, tulong na lang ni Kuting yun at chicken feed na lang naman na sa kanila yung 100k at umuulan daw ng pera nung election dyan eh. Alam niyo na yung mga donations, mga contributions ng mga negosyante, mga politiko, mga oligarchs sa kampanya ni Kuting, umuulan ng pera daw dyan sa headquarters. So yung 100k na yun, kung yun man ang tinulong, chicken feed na yun kay Kuting. So kung nagbayad man itong nakagat ng aso, baka half lang ang binigay dun sa birthday party, 50 mil. Gaano kakapal yung 50 mil kung lilibuhin? Di mga ganito. So ganito kakapal, kung tigpa 500 pesos, 100 piraso yun eh. Kung lilibuhin, mga ganito yan, mga 1 cm, less than 1 cm yung kapal. So madaling bitbitin. Pero kung 100k yan, isang bundle ng 1,000 yan, right? Ganito kakapal yung isang bundle. Anyway, madaling bitbitin. Kung ganito kakapal yan, di 200,000. May dala-dala kang malaking cash sa birthday party, baka mamaya malaglag yun, madukot sa iyo. Wow. 'Di ba? Ba't doon kayo nag-abutan? O dapat meron din kayong chatman lang. Attorney Apoy, salamat sa tulong mo ha. I'm happy na nakapagbayad na ako sa iyo in full. Dapat may ganun. Screenshot mo, pakita mo sa live mo na nagbayad ka talaga. Wala eh. Ang trabaho mo para kang politiko na nag-aabutan ng kaliwaan sa bakanting lote or sa pribadong lugar. Well, public naman yung birthday. Public place naman yun or whatever, indoors. But still, kaliwaan. Nung nanghiram ka, pinadala sa bank account mo yata ng through bank-to-bank transfer, if not remittance. Tapos, diba, ganon. So, ayan, tuwan-tuwa yung mga vloggers. Makakasuhan si Miss Marley yung mga vloggers na ito na bulag-bulagan. Ewan ko, kalang mo tatalino, nag-aabogado pa, nag-aaboga siya. Well, ito nga, natanggalan ng, si Gadon nga, natanggalan ng, na-disbar na nga.
bulag si Gadon. Ano kaya ang magiging imik ni Gadon, ha? Gustong-gusto niyang sampahan ng kaso ng PIDEA si Miss Marlica for purveyor ng fake news. Nagsalita yung pumirma sa document. Hindi peke ang dokumento, ipatawag niyo ako sa Senado kung gusto ninyo. Sabi nung pumirma doon sa magtitik-tik dapat sila kay Kuting at kay artistang Teri-Teri. Ano kaya ang imik ni Gadon dito? Paano niya pasusubalian yung testimony nung pumirmang team leader ng PIDEA na titiktikan na sina Kuting at eventually i-raid sana. Nahara. Sige nga, Atty. Larry Gadon, pasubalian mo ulit yung pag-amin nung total, nasa Senado na yung kanyang statement. Bulag-bulagan si Gadon, ano? At ang PIDEA talagang, well, nasira ang credibility eh. Naku, delikado rin ng PIDEA, lalo yung PIDEA chief, si Lazo ba yun? Oh, delikado rin. Dahil, si Virgilio Lazo, dahil ilalabas ni Miss Maharlika yung video na nang dibdib siya ng abogado sa parking lot yata or somewhere. Right? Oh. So paninindak ito pero alam naman nilang hindi sila mananalo at delikado rin na magsampa sila ng kaso tapos nasa abroad pa si Miss Maharlika. So hindi yan madali. Parang paninindak lang to katulad ng ginagawa ni Tuning. Ano na nga pala yung ano ni Tuning? Ano na update sa kaso ni Tuning? Wala rin, di ba? Gusto lang nilang sindakin at takutin ang mga nagkikriticize sa gobyerno kaya sila nagsasampa ng kaso. Pero alam nila sa sarili nila na malalaglag sila sa bangin. Dahil hindi magkukuda si Miss Maharlika kung hindi siya back up ng evidence. Agree ba kayo mga ate at kuya? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.